Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na talakan sa mundo ng social media. Talaga naman nagulantang itong si Kong Abante na ito sa matinding isiniwalat nga ni Congressman Mark Colata at ni VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang dawit nga raw itong si Abante na ito sa mga kalokohan na nangyari sa Kongreso. Matatandaan natin na sinabi ni Kong Abante na isa siyang dissenting tao at talagang wala nga siyang bahid na corruption na nagaganap sa Kongreso. Ngunit matapos ngang ilabas ni Congressman Mark Colata ang mga pruweba na sangkot nga itong si Abante na ito sa mga anomalya na nangyayari sa Kongreso, ay talagang nagulantang ang lahat dahil meron pala siyang tinatago na ganito na talagang kasama siya sa pumirma at kasama siya sa pera na nawawala. Ngunit banat ni Kong Abante na walang kinalaman at inosente ito. Maraming netizen ang nagsasabi na talagang dapat imbestigahan din itong si Kong Abante na ito ang kanyang mga ari-arian dahil nung isiwalat nga ni Kong Rodante Marcoleta ang kanilang kabalbalan ay pilit nilang tinatanggal itong si Kong Marcoleta sa anumang pwesto dahil sa malamang at malamang kilala nga natin si Kong Rodante Marcoleta na hindi nga ito magsasalita hanggat wala nga itong hawak na pruweba. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. 5x5, kumbaga, malinaw na malinaw. Pero kapag naramdaman ko lang, ayaw ko lang, baka ako lang nakapansin ito. Kapag kayo na pong nagsasalita, parang nagiging scratchy po ang signal ko. Napapansin niyo ba ng mga staff niyo yung ganong Hindi lang ikaw ang nakapansin sapagkat yung apat na staff ko na tumutulong sa akin para kunan ng konting mga litrato yung nagaganap. Kasi nga alam na namin na kung minsan habang nagsasalita ako, alisin naman nila yung camera, nakapokus sa iba. Ang boses ko na lang ang naririnig. Pagkatapos, may ginagawa silang isang technique para yung sinasabi ko hindi magiging malinaw. Kung ang pag-uusapan na yung pakikinig ng mga sumusubaybay. Kaya mabuti na lang, may mga kasama rin ako para sa ganoon ay yung aking mga binanggit doon sa committee at saka kahapon ay naidideliver naman ng may konting kaliwanagan. Well, ito na nga po, Kong. Napunta tayo doon sa... so ano pala yun? Ano ba? Investigation po ba yun? Sinabi nila, in aid of legislation? Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong? Opo. Dito po kasi sa tuntunin ng ating committee, sabi kong ganyan, sa section 2, sinasabi, bago tayo magsimula, dapat mayroong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin, ito nga yung privilege speech, principally and directly related to misfeasance, non-feasance, and malfeasance. Okay, opo. Kasagot-sagot nung chairman. Chairman ng committee, Sabi ko, kasi kung ang naririnig ko ito, pinag-uusapan nyo naman confidential fund at saka yung intelligence fund. Oo. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ako ito. Binubulungan siya ng mga staff na doon. Marami na siyang staff na abogado rin. Opo. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman ganyan. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Yung confidential fund and intelligence funds are matters of public interest. Nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally related to malfeasance? Nasaan ka ako yung order mo? Nakalagay dito sa section 4 at saka section 5, gagawa ka ng order delimiting the investigation, parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi ko. Tama nga naman. Nasaan yung pinirmahan mong order? Kasi kanya wala ka rito, basta't sinabi namin merong jurisdiction. Hindi nga ganun na nakalagay, there should be a preliminary determination. Pagkatapos i-set out mo by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance? Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mong yan. Kailangan mo ipaliwanag. Nako. May pumunta. Alam mo naman yung mga agawan na, may gumaganyan-ganyan na naman sa akin. Nakala mo naman nakakaintindi yung mga yun. Yung isa, alam mo naman yun. Huwag na natin banggitin. Hindi ko, ako naman, niwala, mga kaibigan mo naman yung mga yun.
Pero doon sa punto ko, ako nagingiti sa Sa bagay. kasamang palad, kaibigan ko nga. Ayun na nga po ko, mga kaibigan nyo, kaya huwag na natin bagitin, baka magdamdam pa, no? Baka naman no, nag-usap-usap sila kung, kasi dito nabigla ang marami, dati pala kayong vice chair ng committee ito, kanina lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayong miyembro ng naturang komite. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, Opo. tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence of the representatives from COA. Opo. So tinatanong ko, alin-alin po bang opisina Yan, opo. ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Opo, oo. Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot para bang hindi nila alam. Ang dami nila eh. Ano po, LGU po? Sino nga sa LGU? Ayun. Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the armed forces of the and then the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino? Bigyan mo ko ng ballpark figure. Pati ballpark figure. O sabihin mo na lang, marami, medyo marami, o maraming-marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential funds sa Kung ang intelligence fund. ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Panglahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O isipin mo. Oho. Gusto ko para wag lang umahahaba lang eh. Tsaka Opo. magkakasamaan lang ng loob eh. Ang gusto ko sana sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. oo. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto niyong mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, Hindi naalis na- din ako ng hindi member. na kayo miyembro ng komite. Paano nangyari yon, Oho. Nelson? When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Pagiging Deputy. senior deputy speaker. O Opo. di sana, Oho. nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Oo nga, hindi na sila. Ano dito? Oho. Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, ha? Opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Di ba? So ito yung tradisyon Kailangan pala maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon nyo na parang hindi na rin pala ginagala ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Ng ano? Yung tradisyon nyo na dapat kapag ka may aalisin, at sasabihan man lamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa. Oo. Huwag na Kapwa honorable tao. yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun eh. Opo. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Oho. Dahil magkakasama tayo. Kultura Kasama Pilipino ako yan sa eh. majority. Oho. Paano ba yung i-text mo ako? Kong, pasensya na ha, may kursunada sa posisyon mo. Opo. Ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganon. Kasi, member ako nun eh. Opo. Yung pagiging vice chair, pribilehyo lang yon. Inalis mo akong, pwede mo akong alisin na vice chair. Pero member ako eh. Saan mo ka ako ibinatay na tuntunin? Wala silang may pakitang tuntunin eh. Opo. Basta okay lang papayag ako kako. Na kapag inalis mo ako bilang vice chair, naalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Mukhang namroblema Diba? si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito eh. Ay, wala naman akong problema Oo. sa kanila. Kung sagutin nila o hindi nila sagutin, ako, wala akong problema dyan. Naku. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi dyan, Opo. una, anong pangalan ng congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman na Roland Bariliano po, ng Manila. Opo. Ang mali doon, yun ba ay nayo-fight o hindi? Parang third termer na pumapataw, second termer na congressman ng Manila. Oh, sa mga tweet, marami nagkamali doon eh. Siya, at saka kung sino man yung deputy, kung sino man yung speaker ng panahon na siya nag-deliver, Opo. pati yung isang batalyon na kasangkot sa opisina Opo. ng majority leader. Oho. Kasi ang majority leader ang bastonero. Tama po. Kaya narito eh. Lahat ng kanyang deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung panukalang Opo, batas, panukalang yung batas. budget. Oho. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, Okay. kabawal-bawalan na may tatayo sa plenaryo at magdi-deliver ng privilege speech on the same subject matter. Bawal pala Tradisyon yun. yan, Bawal tradisyon. yun.
hindi lang kami, maski sa Senado magtanong ka, kilala mo naman si... Tama, kung Francis Tolentino, Sentol, opo. Tanungin mo si Tol. Ayun. Tanungin mo si Robin Padilla, baka alam niya. Kay Sentol na lang po, okay na tayo. Tanungin mo kay Senator Jinggoy, baka hindi niya alam. So, ganun pala ang practice, Kong. Oo, nakalimutan ko. Kasi nga, medyo hindi pa ako kumakain kanina eh. Opo, yan, sige. Siyempre, patawarin na nila ako. Ang dami ko rin na mga... Nakalimutan niyo yung notes niyo. Pumunta ko sa kuryente, ang lakas pa ng ulan. Yung note ko, hindi ko dala kasi kung binubulsa ko rito, ang ginawa ko, wala na. So, akala ko tapos na ako. Yung minota ko na nandun sa pangatlong bahagi, hindi ko na naalala. Ayun. Ngayon, hindi pwedeng mag-deliver siya. Bawal yun. Dapat pala pinigil siya kung sino man nakatayo sa oras na yun. Bakit hindi pinigil ng presiding officer? Yung presiding officer, okay. opo. So, huwag na yun kasi deputy speaker yun eh. Opo. Bakit hindi pinigil ng majority leader? Okay, nakalimutan ng majority leader. Si Manix. Paano yung nandun ng mga batalyon yan generals? Mga bastonero niya Yung bastonero, deputy majority, meron pang assistant. Meron pang mga Kasi SDML. alam ko yun, nung ako naging senior deputy rin ako. SDML, oo. May mga 15 mga tauhan ako doon. Opo. Wala man lang bang nagsabi sa kanila, Your Honor, hindi ka pwedeng mag-deliver. Bawal yan. Bakit wala? Ito pa yung mali. Opo. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver ng privilege speech, ni-repair sa rules. Ni-repair ka agad, So, hindi pa rin napansin ng rules ni-repair. Sabi hindi rin tama yun. Wag na natin sabihin na lang natin na itala na lang natin sa journal, pero wag niyo nang i-repair sa amin. Magkakamali tayo diyan. Privilege speech na lang, halimbawa. Ito na naman ang susunod na mali. Oo. Din-repair sa rules. Ang rules, ni-repair sa good government. Okay. Tama po. Kaya napunta nga kayo na sa hearing. Mali yun eh. Ang dapat na ginawa, wag na nung i-repair sa amin, diretso niya sa appropriation committee kasi ang pinag-uusapan is the budget. Pero dapat na may hawak. Yan. Ayun. Ayan ang napakaraming mali ngayon. Nako. Oho. Yung pagkakatanggal sa akin, wag niyo na isama sa mali. Pabayaan na natin sila. Okay na sa inyo. Okay na ako doon. Oho. Kasi nakatikim na ako ng kape. Oo nga naman. So medyo nakakapagtaka nga. Kaya ako nagpunta rito. Dito, makakapagpaliwanag ako rito. Opo. Dito, hindi ako pipigilan ni Nelson. Di ba? Ikaw naman, pwede mo rin akong buyuin, di ba? Hindi ba? Bakit pa kasi ayaw sagutin ng pangalawang Pangulo itong binabanggit ng COA na misrepresentation bang kanilang ginamit? Hindi ba dapat daw ipaliwanag din po ito ng tanggapan ng Pangulo sapagkat pera po ito ng taong bayan. Hindi ito personal na pera ng pangalawang Pangulo, Kong. Minaliwanag niya eh. Meron siyang presentation in 2025 budget. Ayun, opo. Pagkatapos, nung sabi niya, kasi meron siyang statement, may prepared statement, binasa niya. So recorded yun. Pinapaliwanag niya na makikipag-communicate po ako sa COA sapagkat subjected dito sa notice of disallowance. Notice of disallowance pala, tama po. Notice pa lang, kasi meron siyang 6 months para sagutin yun. Pagkatapos, in relation to 2025, sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the 2025 budget of the OBP by way of question and answer and instead leave it to the discretion of the House of Representatives to decide on such a proposal as presented. Sabi ko kanina, ayaw pa po ba niyo yung sagot na yun? Magalang naman niya sinabi. Nasaan yung offensive part doon? Kayo na pong bahala. Ang ibig niya sabihin doon, kung gusto po niyong lagyan ako ng zero budget, nasa inyo po yun eh. I am leaving it to the House of Representatives to decide. Ano yung problema nila doon? Sapagkat nasa inyo nga naman ang power of the Bakit purse. kailangan pa niyang ipaliwanag? Hindi ba? Ang sinasabi, ipaliwanag. Sasagot pa lang po ako sa COA eh. Kasi po katakot-takot na opisina ang meron ding intelligence funds at saka confidential funds. Ang nakikita ko po rito, hihiyain nyo lang ako eh. Ako lang po ang ginigit-git nyo ng ganito. Kamukha nito ngayon, nagtatalo tayo ngayon. Ba't Office of the President lang pinatawag nyo? Wala po bang notice of disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Sa mga opisina ng mayor, gobernador, AFP, at saka yung PNP, and such other offices of government connected with intelligence gathering and blah, blah, blah. Sabi na nga, meron din po eh. Ayaw niya lang sabihin kung gaano karami. Ayan. At saka ang sinabi ng COA representative na ang nakahawak lang pala nilang dokumento ay yung dokumento ng office ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Bakit hindi nila in-anticipate na po pwede rin naman tanungin ilan pang mga opisina ang mayroong ganitong klaseng pondo na inisyuhan nyo ng notice of disallowance? Kaya makita mo sa dami po ninyo, yan, wala man lang makakapagsabi kahit na ballpark figure sapagkat nakatuon lamang sila sa opisina ng Vice President. Ngayon, dadako tayo doon. Bakit po nagkaganon? Dati naman hindi po kayo nagtatanong o gawa-gawa na lang o sinadya po ninyo ngayon. Sapagkat kung tutuusin, parang may immunity
Hindi eh. Dahil nga doon sa tradisyon eh. Opo. Wala naman tinatanong noon eh. Maliban lang ngayon. Ngayon lang kayo naglulundag. Yung sinasabi nga natin. Nagdadadamba kayo. Halos nag-aagawan kayo na kayo ang mauna. Ayaw daw po nila ng mga naglulundag. Naggigit-gitan kayo. Nagigil kayo. Na magtanong. Di ba? Pero kasi naman kong sa ibang mga vice president, kayo na pinalutan din po, wala kayo. Kasi naman daw parang kagandahang loob na lang nung nakaraan na binigyan ng confidential fund ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Pero sa mga nauna naman daw ang pangalawang Pangulo, wala naman daw talaga yan eh. Di ba? Ayun ang problema natin. Binigyan ninyo eh. Nagkataon na ang pagtitiwala sa dalawang pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan ay nire-represent ng Office of the Vice President and Office of the President. Kung sa hudikatura naman ang pinag-uusapan, nandyan ang Supreme Court, nandyan ang Court of Appeals, nandyan yung Court of Tax Appeals, ang Digang Bayan, nandyan yung mga courts of first instance, ito yung RTCs, at saka yung MTC. Lahat na mga nito eh. Hindi naman pinagtatatanong yan eh. Paano yung budget namin bilang isang institution dyan? Sino sa palagay mo ang nag-represent sa amin para busisiin ang budget ng House of Representatives? Meron ka bang nabalitaan na binusisi ng isa sa amin? Bukod bang budget ang... bakit naman? Legislative kami. Oo nga pala, no? Iwalay pa yan. Naalala mo ba kung sino yung nag-sponsor ng budget namin? Parang wala akong maalala ko. Naalala mo ba kung sino yung committee na tumuntun sa budget namin? Sino yung nagrepaso? Parang Meron wala akong maalala ko. Meron ka naalalang tanong na nagtanong sa budget ng Congress? Wala. Hindi ko nga kasi alam kung na dinidepensa pa pala ninyo yan. Kaya nga anong pinag-iba namin? Yun nga yung sinasabi ko, yung respeto sa pamamagitan ng tradisyon. These are four co-equal and coordinate branches of government. So yung pinakamataas dyan, ginagalang natin. Pero doon sa punto ko, ito narinig ko na, napapanood ko din sa iba, hindi, siyempre may mga tradisyon na niya tayo, pero siyempre bilang pinagkatiwalaan tayo ng pondo, accountability. Accountable din tayo kung parang ipaliwanag mo sa taong bayan kung saan nyo ginugol yung perang inibinigay sa inyo, ipinahawak sa inyo. Sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kaya nga pinaliwanag niya, ito po yung aking presentation, may kalakip na pong paliwanag kung titingnan po ninyo at sasagutin ko pa po yung COA para sa ganun malaman po nyo kung saan po ginugol yan. Ngayon, kung sasabihin mo na sa liwanag ng saligang batas, because ito yung palagi sinasabi, because public office is a public trust. Yung ganun mga banat ano? Tama po naman. Okay. Sinasabi ba ng provision na yun ng saligang batas that because public office is a public trust, sinasabi ba niya na hindi mo na igagalang ang tradisyon? Sinasabi ba niya? Mukhang wala naman po. O you can harmonize that provision with the existing rules of the House. Most of it are unwritten rules. Nakasama na yung tradisyon, precedent, and experience over the years. Paano, bakit hindi nila makilala? Hindi naman sa sinasabing hindi accountable. Ang sinasabi lang natin, merong paggalang, merong pagtitiwala, ibigay mo yun doon sa pinakadalawang mataas na posisyon ng ating pamahalaan. Kapag wala na yung respeto, paano ba yung sinasabi mong public trust? Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is a public trust, tingnan mo sa sarili mo if you are competent enough to exercise the trust. Hindi, ayaw mong igalang eh. Sana kung hindi siya nagpaliwanag, sana kung hindi siya nag-present. Hindi nag-present siya. Pagkatapos nung sinabi niya, I forgo. Hindi ko na po gagamitin ang opportunity ko na ipagtanggol yung budget ng opisina ng Vice President sa taong 2025 sa pamagitan ng tanong at sagot. Kung hindi, ay iniiwan ko na po sa inyong pagdesisyon kung ano po ang kahihinat na ng proposal na ito sa inyo. Yun ba ay kabastusan? Mukhang ang tingin po... Ang nagsalita is a Vice President. Ngayon, sasabihin mo ngayon, hindi, kailangan ka namin tanongin, bakit noon hindi nyo ginawa ito sa iba? Yun ang katapat na tanong dun eh. Ba't ngayon lang kayo naglululundag? Ayun ang ayaw nila eh. Dapat noon, naglulundag din kayo. Para sa ganon, parehas lang. Ang kaso, sa tagal ko nga dito, sabi ko sa inyo, 2004 to 2023, wala akong nakitang naglulundag. Ngayon lang 2024, dito ko nakita. Hindi kasi naman daw, Kong, ito naman ako, binabagin ko lamang din po ito. Wala naman daw po kasi sa kasaysayan na, mandakin nyo, 125 million naggasto sa loob ng 11 araw, Kong. Bakit? Parang hindi niya pangkaraniwan nga naman yun. Di ba? Masyado ka suspityoso eh. Hindi ba? Bakit? Ba't hindi gagastusin kung talagang binigay yun? Kaysa naman dumating sa, isoli mo sa treasury. Anong nangyari sa PhilHealth na pera ng mga miyembro?
Hindi ibinigay sa mga miyembro. Dapat sana inagamit ito sa pangkalusugan ng mga miyembro. Ayun, ibinalik sa treasury. Bakit? Pera ng tao yun eh. Pera ng miyembro yun. Oo. Pagkatapos, sino ngayon nasisisihin mo? Halimbawa, doon sa pagkakasoli noon, halimbawa, 1,000 ang namatay. Sana man lang, kalahati noon ay nasave mo, nailigtas mo sapagkat nabigyan ng karampatang lunas. Wala eh. Oo nga Sino naman, makapagsasabi Oho. na maaari kang nakapagligtas ng buhay? Eh, hindi ganun nangyari. Oho. Pero walang naninisi doon. Buhay ang pinag-uusapan doon eh. Oo. Oo nga naman, ano? Ay, nako. At saka yung iba nga pinupuna dahil sa hindi ginagamit yung pondo dyan. Ayun, yung Diba? sobra naman ng pagtitipid, hindi naman nila ginugugol. Wala nga pumapansin doon eh. Oo. Pareho lang naman ang epekto nun kung sakasakali baka mas malala pa eh. Oo. Oo. Yung Sinong pwedeng humatol ngayon? Okay, ginastos ko ng 15 araw, halimbawa, 11 araw. Sino makakapagsabi na mali yun? Okay. Sasagot pa lang ako Oo nga. binabanatan nyo na ako. Sasagot ako sa inyo. Sabi kanina nung COA, dahil po sa kakulangan ng mga ibang supporting documents. Oo. Yung iba po naman na hindi naging compliant to sa mga ibang requirements na kinakailangan po, kaya po nagkaroon po ng notice of disallowance. Oo. So, sa sandaling mapatunayan niya yan, sa sandaling makakuha siya ng supporting evidence, halimbawa, sa sandaling makapag-comply siya, magiging allowed din yan, hindi ba? Oo, kanila. Ba't hindi mo hintayin yun?